Hello guys and what's up? So, i-review naman natin ulit yung pangyayari, yung continue ng video ko sa Sampaguita Girl! Medyo mahirap at exciting na to. Pero nga kakaawa yung guard kasi tinanggal siya ng trabaho. Pero kahit ano pa man, ay tunghayan natin yung mga pangyayari na ang kasunod dito. So medyo sa guard na yun sa mall, medyo mahirap kasi sinipa niya yung bata na yun. Pero yung bata naman yun is nagsisipag sa pag-aaral kasi kailangan siya magbinta ng sampagita para may maistustos siya sa pag-aaral niya. Oo. Maraming mga hakaka pero hakaka naman yun at lumabas yung totoo. Pakinggan natin yung pangyayari. Ito yung pagbabanta ng gwardya. Pakinggan natin. So, tuloy natin. Nagsabi ng gwarda, pasalamat ka, hindi ako nakasibilyan ako. Kung hindi ako nakasibilyan, nyari ka sa akin. Ayun po. Ha? Binantaan mo yung bata? Bata! Wala yung magagawa. Isipin mo yung bata na yun naghahanap ng hanap buhay para makapag-aral. Hindi yung binagbantaan mo. Dapat, hingi ka na lang ng pasensya. Bakit mo ba binabantaan? Yun ang mahirap. So, tuloy natin. Walang binantaang pasensya ng gari. Parang siya naka-uniforme. hindi daw siya naka-uniform. Kung nakasibilyan ka, yari ang anak ko. Tama Parang na to, nag-gwarda. Huwag kang magpapakita sa akin na nakasibilyan. Ibig sabihin, may bantat siya. Oo. Hindi pa bumabalik sa pagtitinda ng sampagita. Ito talaga ang foul sa guard. Bakit niya inabuso yung bata? Kung nagtitinda yun, dapat tinaboy na lang niya. Hindi pinapagalitan pa niya, pinapasakitan, or ano ba yung ginagawa? Sinipa ba? Mahirap. Ganon. Yung mall, nakita talaga na tumambay yung bata. Tinawag ang yung gwardya at sinabi na puntahan mo yung bata na yun nakatambay na anong ginagawa niya niyan. Dapat sinabihan na lang yung bata, umalis ka dito muna kasi umalis ka dito yung banda kasi bawal dito. Papagalitan ako ng amo ko. Yun ang pinaka-safe na paraan. Hindi yung tinadyakan yung bata. Pero hindi naman natin alam kung bakit tinadyakan yung bata. Hindi naman natin alam yung pangyayari na iyon. Baka siguro mahaba na yung conversation nila at hindi natin nakita yung pangyayaring kabuuhan. Pero nga, dahil viral ito, ginawa na lang natin ng vlog, ginawa na lang natin ng content kung ano ba talaga yung kasunod na pangyayari. So, tuloy natin guys. Ang babae sa viral video na ipinagtataboy niya ng gwardya sa labas ng isang mall sa Mandaluyong City. Sinabi ng nanay nito sa interview ng UNTV, natakot ang kanyang anak dahil binantaan Sino ba talaga na hindi matakot? Sinipa? Inurakan yung pagkatao? Binantaan? Sino ba na hindi matatakot sa ganyan? Isipin mo, bata iyon. Bata. Masakit. Masakit sa puso. Na makita mo yung bata na inaabuso dahil nagtitinda lang. Oo, kung sino nakarelate ng ganito. Ako, relate ko kasi minsan din ako nangyari na ganyan na sitwasyon. Pero, ganun talaga eh. So, tuloy natin guys. At matuto ito tayo. ng gwardya. Maging ang kakambal ni Sampaguita Girl ay hindi na rin daw makapagtinda matapos ang insidente dahil sa takot. Kaya naman, apektado aniya ang kita ng mga ito na siyang Sino naman hindi apekto na pinagbantaan? Natatakot. Hindi na makatinda. Yun ang mahirap. So, sa mga vendor dyan na nakarelate ng video ko, hindi naman
tayo magtitinda kung wala tayong matibay na rason. Oo, may matibay na rason bakit natin ginagawa na iyan. Kasi para mabuhay tayo, makapag-aral, at makasurvive sa araw-araw. Sa hirap ng buhay ngayon, sinong tanga na tao hindi dumidiskarte? Oo, dumidiskarte. Kahit ako naman, dumidiskarte ako. Medyo mahirap nga, pero patuloy pa rin. So tuloy natin. Pinangbabaon nila at ibinibili ng pangangailangan sa eskwela. Gusto ang mga anak ko makakatapos mag-aaral. Ito Gusto talaga sila mag-aaral. Alam ko na, porsigido tong bata na to. kung gusto nung Pag ginagawa niya to. gusto nilang tumulong sa sarili nila para makatapos pag-aaral. Kaya nga gumawa silang paraan, tinda sila para may pang-baon, pang-pamatay, project, pang-buy school. Kaya talaga nagsikap talaga sila sa sarili nila nga para makatapos pag-aaral. Si Sampaguita Girl ay medtech student habang nursing student naman. So, yung mga bata na yon ay masipag. Dapat natin tularan. Kasi bihira ang mga bata na nagtitinda ng sambagita para makapag-aral. Dapat sa ganyan ay tularan. Hindi yung pinagtabuyan mo pa, sinipa mo pa, inurakan mo pa. Hindi mo na lang siguro sinabihan na wag ka muna dito, punta ka doon, bawal dito. Yun! Sige, tuloy natin. Ang kakambal nito sa isang pribadong eskwelahan sa Maynila. Pareho aniyang may 50% scholarship ang dalawa. Kaya naman, masigasig sa Masipag, pagtitinda ang mga ito matalino. para makaipon ng pambayad ng natitirang 50% na tuition fee. Ang pag-aaral nila po, ma'am, hindi ko kaya ang tustusan sa hirap ng buhay Hirap ang natin, di ganito. ba? Wala Pero naman ko ganun sapat talaga, na kailangan ibibigay magsipag. sa kanya sa edukasyon. Kasi ang hanap buhay namin, ito lang, di ba? Yung tatay namin, lalako-lako na ng pakwan, melon, pinya, saka sampagita. Hindi sapat sa amin. Sa kabila ng ginawang pang-aabuso at pagbabanta ng Abuso gwardya, talaga. ayaw na umano magsampa ng kaso ng babae. Ang gusto naman sana namin, i-demanda. Kaso lang ang anak ko, sabi niya, wag na mama. Iurong na lang natin. Baka pa, katulad din sa ating mahirap. Isipin mo, yung bata na yon. Yung bata na yon, kung nanonood ka sa video ko, yung ikaw yung guardian nanonood ng video ko. Yung bata na yon, naawa sa'yo, hindi ka na pinakulong. Bakit? Kasi nakita niya na kawawa ka kung sakali makulong ka. Kawawa yung anak mo, yung pamilya mo. Isipin mo yan. Sa mga viewers dyan, sa mga nagsubaybay ng issue na ito, ay may matutunan kayo. Nakakabiyak man ng puso, pero nakita natin yung bata na yun masipag. Oo, nagkakamali siya, pero hindi ibig sabihin na sisipain mo na lang na parang aso. Iisipin mo na pareha tayo naghahanap ng paraan para makasurvive. Pinaka-importante sa lahat yung understanding sa bawat isa. Oo, may pagkakamali sa bawat isa sa kanila, yung guard at yung nagbibinta ng sampagita. Pero kung maidadaan lang sa mabuting usapan, kasunduan o sakali pagsunod ng rules and policy, hindi yan mangyayari. Dapat lang na pinaka-importante ay kung may rules, dapat masinsinan mo na i-apply. Hindi yung rush na para at least mapasunod mo yung tao, sisipain mo, gagamitan mo ng dahas, mahirap yun. Swerte ka lang kasi hindi ka kinasuhan. Kaya yung bata na iyon, yung nagbibinda ng sampagita. At swerte
yung guard dahil hindi tinuloy. Pero ganun pa man, wala naman tayong sa posisyon na pumasok sa mga ganyan na pangyayari. Pero makukuha natin ng learning na masama ang gumamit ng dahas kahit nasa iyo pa yung kapangyarihan or nasa iyo yung posisyon. Sabihin natin yung guard ka or sabihin natin kung ano pang position mo, kailangan gamitin natin sa sakto, hindi sobra. So tuloy natin yung anong sabi ng ina. Wawa naman yung nag-aaral. Pakiusap na lamang ng nanay sa gwardya. Ang gusto ko naman mangyari, kung anong sinasabi niya sa anak ko, huwag naman ituloy. Magbati na lang. O, di ba? Yung ina yan ang sabi na nagmamakaawa na huwag ituloy sa gwardya na yon kasi mahirap ang buhay. Madagdagan pa ang kanyang kasalanan. Madagdagan ang kanyang kasalanan kung itutuloy niya. At bukod doon, siya yung magiging witness. So, mahirap. Siya kasi yung gumagawa ng krimen hindi naman masasabi na krimen kasi matawag naman natin yun na physical ka talaga kasi tinadyakan nakikita naman natin na tinadyakan. So tuloy natin yung video. Silang dalawa nga, parehas naman silang mali. Kung may mali naman siya, may mali ang anak ko, mag-ano na lang sila, magbati na lang. Ayun kung, siyempre iniisip ko, malayo ang school. Baka mamaya, anong mangyari sa anak ko. May apila pa si nanay sa security guard. Hindi naman tumasama ang sampagita kasi nagtitinda na, nag-aalok lang. Diba sabi ko, di masama yung magbenta. May mga tao talaga na ang sa tingin na nagbebenta maliit. Oo, wag niyong galanyanin lahat kasi kahit maliit iyan ay nakakabuhay iyan ng pamilya. Maliit na kita pero malaki pa rin sa mga maliliit na kita. Laging tandaan na kahit ano man kaliit ang kita, dapat nating respetuhin. Dapat natin isipin na nagtitinda yan, may babayarin sa school, o ano pa man. So tuloy natin yung sabi Sa mga nila. tao, kung magbibenta o hindi, okay naman sa kan. Kung hindi naman nagnanakong anak ko, at saka hindi naman sigkapong anak ko. Talagang nagtitinda para sa iyang pagbabaon, pamasahe, sa pag-aaral niya. Ang PNP Supervisory Office on Security and Investigation Agency o SOSYA, pinadalhan na ng SOMON ang gwardya upang mag-report sa Campo Crame hanggang Lunes. So, delikado yun. Ayon kay Pero Civil depende Security pa rin Group sitwasyon. spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudy San Goltiano, kung hindi ito magpapakita, maaaring isampana ng SOSYA ang administrative complaint So, laban dito. Sa security Punta yan. guard, maaari po ang pinaka-minimum nito ay fine. Pero nakikita natin na may mga possible na ma-aggravate na mga scenarios or situation. Kaya po baka maari pong suspension. And titingnan, again, wala pong na-file na complaint. So hindi yung nagpapile yung sa bata local na yun police. kasi nawa Pagdating siya sa sa criminal gwardya. aspect Pero nito, yung hindi local siya, police ang may jurisdiction. So pagdating naman sa PSA, maari pong fine ang ma-impose na penalty. And titingnan po din natin yung extent, yung gravity ng kanilang lapses or pagkukulang sa pag-handle ng sitwasyon or ng kanilang security agency. Titingnan ho natin kung mayroon din po maaring maipataw na suspension sa kanilang lisensya. Ang insidente sa viral video ay So, nangyari noon pang diba, Disyembre. makikita nyo naman, In-upload diba? umano ito ng isang Tinadyakan. vlogger noong Miyerkules ng gabi Tinadyakan. na umani ng iba't ibang reaksyon tinadyakan, mula sa mga netizens. Tignan nyo. Leia Ilagan, UNTV. So, yun lang guys. Rules and So, yun lang guys, ang ating reaction vlog ngayon sa update ng Sampaguitag Girl at sa guard na yun. So, balik naman tayo. Maraming salamat sa mga nanonood at sa
re-review natin sa Sampaguita Girl at sa Mall Guard. So yun lang, maraming salamat sa mga nanonood at magkita-kita tayo sa next video. Bye!